reason why we built FAPSCO is to unite the Filipino online professionals industry, to also promote collaboration with each other, and of course we wanted to help produce skilled online professionals, specialists, and of course leaders. We've created FAPSCO with a vision to become an organization that supports all Filipino online professionals to be successful in their online careers and businesses, regardless of their affiliations. I joined FAPSCO because as an online professional who's working at the comfort of my home, I needed other individual can share with me on this freelancing journey. The reason why we have built the Filipino Online Professional Service Cooperative is to help the ICT graduates, aspirant freelancers, and this is also to help them develop, explore, and acquire new skills when it comes to online professional industry. Ang paglambo o kalampusan sa usa ka organisasyon nagadepende sa kalidad sa mga miyembro o mga lideres niini. Ang FAPSCO dili lang adunay maanindot kayo nga advokasya o misyon na matabangan kitang tanang mga online professionals na magkahiusa, mulambo o mutubo kita sa atong pagpanarbaho o pagnegosyo online. FAPSCO for me is a digital opportunity for me to develop and share my skills. I joined FAPSCO as one of the founding members because I knew FAPSCO is going to be backed by other veteran online professionals and freelancers, thereby having an experienced, solid, and passionate founding members that we have today. I joined FAPSCO because the vision of the co-op aligns with my personal vision to provide much-needed support to online professionals nationwide. I joined FAPSCO because the people that I've met have the same values, mission, and vision as mine, and that is to provide assistance, free training, and coaching to those who want to jumpstart their career as a freelancer. I joined the FAPSCO community because it promotes collaboration instead of competition. I joined FAPSCO because this is a group with a helping hand. I wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelance. It's a great privilege to be part of the first national-based cooperative for online professionals. With a pool of seasoned freelancers, business owners, digital jobs, PH trainers, and trainees in our community, I got to connect with them and grow my network. So joining an organization like FAPSCO helps me develop leadership and digital skills within an environment of my peers. My FAPSCO family is a community that helps you nurture your skills and help you gain the knowledge and the skills that you need. One of the reasons why I joined FAPSCO, it is important for us to have a network of people that could help us in terms of just simple advice. So the reason why I joined FAPSCO is because it was founded by people who I trusted, people who were already established in the industry, and they thought that it was such a great opportunity to be able to work with them. I joined FAPSCO because it's the first national-based cooperative for online-based professionals. So I joined FAPSCO because I love the values, its mission and vision to help more Filipinos. Why I joined FAPSCO? It is all because the values, the mission of FAPSCO really aligned to my values also. I joined the Filipino Online Professionals Cooperative because I wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. Well, the reason why I joined FAPSCO is to have a community where I can grow as an online professional. The reason why I joined FAPSCO is to give back to the community and be able to help each other. I joined FAPSCO because I want to share my skills and my talent with all online professionals. The reason why I joined FAPSCO is that I don't want to miss the opportunity to join the first cooperative that is created specifically for online freelancers. I joined FAPSCO because I can see that it will help me improve and develop my skills and my personality. I joined FAPSCO because I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelancers. Being a member of FAPSCO
surely brings a lot of wonderful memories on how I started out with my career. I joined FOPSCO because I want to be a part of this online professional community where I can gain more knowledge, skills, and support from the group. I joined FOPSCO because harmonious FOPSCO family relationship and understanding between business associates that bring me a peace of mind. Why choose FOPSCO? They offer opportunities and trainings for freelancers. First national-based cooperative for online professionals, which is FOPSCO, a community of expert freelancers in the Philippines, which gave me the opportunity to further hone my skills in social media. I joined FOPSCO because I believe in the mission, vision, goals, and objectives of the organization to further enhance and develop the industry of online professions and virtual work in the Philippines. I joined FOPSCO because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. So I'm here with FOPSCO, and it is my way of paying it forward to the guidance that I also received when I was a startup. Joining FOPSCO, I finally found my home, a family, a community of like-minded individuals who share the same passion, vision, and pains. I joined FOPSCO because I want to inspire my fellow freelancers to be the best that they can be. Good evening once again. Welcome to FOPStalk, friends and online professionals. This show is for you. FOPStalk is brought to you by FOPSCO, the national-based cooperative for and by Filipino online professionals. Please like our page, facebook.com/fopsco.ph. You may also find us as in Instagram, YouTube, and LinkedIn. You may also visit our website, fopsco.ph. We also want to thank our partner, FOPSCO Media, FOPSCO SMM team and membership committee, our FOPSCO members, the Filipino online professionals industry. All right, now good evening sa mga magaganda kong co-hosts and our guests for tonight. Kamusta kayo dyan? Hi. Ito, mabuti, nangangarag dahil alam nyo naman, wala tayong texting today. Pasensya na. So medyo ngarag ang aming team today, pero we managed, di ba, Charlene? Yes, of course, we manage. Kahit walang tech team, kahit recording lang. Kasi mga tech team din naman tayo, di ba? Yeah, medyo nagkulang na ng konting skill, pero konti lang. Masasanay din tayo nito. Yes. Avic, ikaw, natataranta ka ba? Hindi naman, medyo relax lang muna tayo kasi ang dami natin tonight, diba? Kahit na medyo nagkaroon tayo ng technical problem, magiging let's turn this negative into positive because masayang usapan natin tonight, guys, di ba? I doubt that. Yes. Parang feeling ko may tissue tayong kailangan katabi tonight. Yes. Di ba? Itong episode natin, Miss Roche, Miss Charlene, Nish, ay napaka-special ngayong gabi. Ito ay in line with the celebration this Sunday, coming Sunday, para sa araw ng mga ina. Di ba? Oh, mommies. Yes. Nako, relate ka ba, Nish? Hindi. Tarot. Wala ka din eh. Hindi. Mamis ako ng mga trainees ko. So, mami pa din. Yes. So, tsaka mga pamangkin mo, mamis ka din. Mga pamangkin. Super. Parang nanay nila ako, hindi lang sila lumabas sa akin. Sabi ng sister ko. Parang si Miss Charlene din. Yes. Mga pamangkin. No. Diba? Ginawa natin silang dalagang ina. Ako daw yung kanyang pang third mommy. Nung
Mother's Day last year, binigyan din ako ng flowers. Ako daw ang kanilang third mother. Kasi syempre, yung nanay nila yung first. Yung pangalawa yung nanay ko. Wala. Ako yung pangatlo. Kompleto, di ba? Ay, nako. O, sige. Uunahin ko nang i-introduce mo na ang isa sa dalawa nating guests. Dalawa sila ngayon, Shirls. So, pagpigisahan natin sila, una kong i-introduce si Maricel. Next. Si Maricel Amador completed the course from Digital Jobs PH. Alam ko last year lang. And then she helped businesses and coaches with their marketing and social media engagement needs. Maricel is also a skilled in lead generation and engagement. And she continues her digital journey and we'll see what will happen after 5 years. Mukhang excited ako malaman ko ano yung dreams niya after 5 years. O, diba? Maricel, would you like to say hi to them? Hello po. Good evening to everyone. Magandang gabi po sa inyo. Type si Maricel. Huwag ka munang mahiya ha. Mamaya, relax tayo. Go ahead, Shirls. Ikaw naman for the second one. Okay, ang ipakikilala ko naman sa inyo, si Michelle Guadayo. If na-pronounce ko ba ng maayos? Guadayo has been helping business owners to grow their business through social media management as a virtual assistant for over a year now. She also had the opportunity to share her thoughts with other people about what she's been through when she was still in the process of being a virtual assistant and getting a client. Michelle is skilled in social media management, creating content creation, admin tasks, graphic design, lead generation, audio and video transcription, and video editing. She's also part of Digital Jobs PH in partnership of Filmenera. Wow. Kaya lang hindi ko makita si Michelle. Nasaan na siya? Ito siguro, Michelle, may problema po. Opo, may problema yung camera ko. Hindi ko siya ma-open. Hindi siya ma-detect. Baguhin ko yung pangalan mo, Michelle. Sige. Para makita ka nila. Unable to detect yung camera. Oo, hindi na natin na-test kanina kasi natataranta tayo sa recording. So, sana may picture ka. Palitan mo yung picture mo, yung profile picture mo para makita ka rin nila, di ba? Kahit na wala kang tab. Sige, go ahead and do that. At habang ginagawa mo yan, unahin na natin ng chika si Maricel. Diba? Okay na ba kayo? Ako na yung magtatanong ng unang tanong, ha? Maricel, ready ka na ba? Medyo kinakabahan ako sa mga tanong ko. Wag kang kabahan. So, can you please tell us your story? Kasi meron ng premise ang iyong trainer sa amin kung ano yung kwento mo. Pero mas maganda kung maririnig ng mga televiewers ng mga fans and viewers natin yung kwento mo. Nagsimula po ako sa wala talaga. Hindi po ako marunong mag-on and off ng computer kasi wala talaga akong alam. Tapos nung nag-training na kami, alam ni Sir Mark yung lahat kasi kahit sa pag-open, ano to sir, saan yung pipindutin? O bakit to nagkaganto, ba't nawawala? Ba't ang dami ng tab? Hindi ko alam kung ba't ang dadaming tab. Tapos yun, habang kasi nag-pursige din ako na matuto, gusto ko din na matuto kung ano yung mga ginagawa. Kasi simula pa lang talaga, from my childhood, gusto ko na matuto ng computer. Hindi nga lang nabigyan ng pagkakataon kasi dun sa high school namin, limited lang yung computer kaya hindi kami nakapagkamit. Tapos, yun, nung nagsimula na kami, nahirapan talaga kami kasi masyadong mahigpit si Sir. Mahigpit siya sa task, yun. Pero kinumply namin yung lahat kasi kailangan dun sa ano. Tapos may mga time talaga na parang ayoko na din. Parang susuko na din ako kasi mahirap siya, yung mga task kasi lalo pa wala nga kaming alam. Nagsisimula pa lang kami. Pero natutunan din naman kasi basta may tiyaga ka talaga, may pagpursige ka. Gusto mo talaga camera plug in. Matututunan mo lahat. So yun, hanggang sa parang parang na-catch up ko na yung mga pinagagawa ni Sir sa amin, yung mga kahit nalilate kami sa pagpasa ng mga nagpagpasa ng mga task, okay lang sa kanya kasi nga
medyo nag-a-adjust din siya sa amin. Hanggang sa 21-day campaign na kami. Doon yung pinaka-exciting part ng journey namin. Kasi yun yung time na parang sabi ko sa sarili ko, gusto ko na lang makakuha ng certificate, okay na ako dun. Kahit wala na akong kahit wala na, hindi na ako yung ang tawag doon, hindi na ako medalist, sabi ko. Okay na sa akin yun, basta magkaroon lang ako ng matuto lang ako, tsaka magkaroon lang ako ng certificate. Yun lang yung purpose ko. Until nag-send na kami ng mga proposal, ang dami. Imagine, siguro naka 70 proposal ako bago ko na-hit yung first client ko. Yun. Tuwang-tuwa ako kasi, di ba, hindi ko alam, nanginginig ako. Bago noon, meron akong mga leads. May mga leads ako. Noong unang leads ko, excited kami ni Sir Mark kasi local lang, taga dito lang sa amin yun. Video editing yun, nasan Sir Mark? Yung parang video editing yun. Sabi ko, hindi ko alam yun. Sabi niya, sige, kunin mo kahit mababa, kahit 500 lang. Sabi na, para magka-experience lang. So yun, kasi hindi naman nagkasundo talaga, hindi ko nakuha. Tapos parang nahinaan naman ako ng loob. Kaya ko parang hindi naman ito effective. Parang wala naman to, ganun. Tapos yun, nag-send. Nakuha ko pa yung client ko sa Facebook lang siya. Messenger lang siya. Siguro mga isang araw lang din yun. Pag-send ko sa kanya ng umaga, pagkagabi, kasi umaga sa kanila, nag-reach out agad siya sa akin. Tapos wala nang daming tanong-tanong or nag-schedule agad siya ng meeting. Kala siguro niya, na ako, professional na ako. So nakumbinsi ko rin siya. Tapos yun, pinagawa niya sa akin yung lead generation ko within 2 weeks. Nakuha ko yung ako yung lead generation niya. Hindi ko pa kasi alam yung kung paano yun. So, syempre, andyan si Sir Mike, talagang napaka-supportive talaga niyan. Hindi kami iniiwan yan kahit anong mangyari. Lahat ng tanong mo, lahat ng sasagutin niya. So yun, nakuha ko na po yung client ko. So tungtuwa kami. Tapos, nagkasundo kami dun sa price. Yun, hindi naman siya hindi siya masabi na hindi siya kasi nag-down agad siya sa akin. Kaya, yun. Hi! Congratulations! Oh, 'di ba? Nakakatuwa. Nagka-camera na, by the way. Si Michelle. So, oo. Maricel, pupuntahan muna natin si Michelle. Tatanungin naman natin si Michelle. Michelle, how are you? And can you please tell us about your story? Salamat, nagkaroon ka na ng cam. Ayo po. Nahirapan ako maghanap ng sa nito. Kasi hindi pala nakasaksak yung camera. Ito pala. Sige lang. Go ahead. Okay po. Ako nga pala si Michelle. Isa din ako sa virtual assistant. Nagsimula ako nung nagte-training kami. Wala pa ako masyadong alam dito. Meron akong karanasan na maggamit ng computer pero hindi mo sabi na expert. Kasi ilang taon na yung nakaraan eh. So, sabi ko parang exciting to pag nakasimula na ako. Kasi nung una, kala ko madali lang. Pero hindi pala. Kala mahirap pala pag nagsisimula ka na. Yun. Tapos, nung nagsisimula na kami mag-training, sabi ko, exciting to. Tapos, yung mga nakaraang medyo mahirap na, anong gagawin ko dito? Hindi ko to alam. Sabi ko, paano ba to? Sir, ano tong gagawin ko dito? Hindi ko na alam kung paano. Tawa ng tawa sa akin yung iba kasamahan ko. Tapos yun, kami, nung nasa kalagitnaan na kami, nung campaign na namin, nagka-problema ako. Yun yung sabi ko, kala ko mag-quit na ako nun eh. Sabi ko, tigil ko na kaya to kasi ang dami ng problema. Sabi ko, hindi ko na kaya. Pero sa awa ng Diyos, nakasurvive pa rin ako. Yun lang po. Lahat ata kami dumaan sa mga ganong feeling. Don't worry, we feel you. I feel you sa mga ganyang experience. Opo. Gusto ko nga po matuto pa ng mas gusto ko pa matuto ng
marami. Kung ano yung mga ano sa digital world. Yes. Gusto ko lang Ma-addict ka? Yes. Nish, gusto ko lang tanungin si Maricel at saka si Michelle. May trabaho ba kayo before kayo maging trainee sa Digital Jobs PH? Ako po, wala po. Nasa bahay lang ako eh. Nag-aalaga ng mga anak ko. How about ako? Wala din po akong trabaho. Nasa bahay lang talaga. Wow. Isa nag-online seller din po ako. Pero ano lang, hindi ko kinarir. Classmates ba kayong dalawa? Oh. Kaklase kayo sa isang class? Yes po. Parehas po. Nakakatuwa, no? Kasi makikita natin yung dating walang trabaho tapos ngayon nagkaroon na ng online and na wala silang kaalam-alam talaga sa computer, no? So ngayon tatanungin ko kayo, syempre para kayong version 2 na kayo ngayon. So, ano yung pinaka-proudest accomplishment niyo so far? Opo. O sinong magsisimula? Si Maricel siguro uli. Ang accomplishment ko po siguro bukod sa, 'di ba, natuto na rin ako. Alam ko na yung kung paano. Pero syempre hindi pa gaano kasi nagsisimula pa lang. Pero masasabi ko na parang accomplishment na yung para sa akin na makakuha ko ng 3 client. Pero for part-time lang yun. Wow. For part-time lang po siya. Tapos yung nakabili ako ng laptop, nakapagpakabit ako ng wifi. Yun po. So, ayun na po yun. Tapos syempre nag-continue pa rin po para mas marami pang accomplishment na magawa. Galing no, jackpot. 3 agad. So kung malaman yung hindi siya marunong mag-computer, pagdating mo sa class, hindi ka marunong humawak ng computer, wala ka ibang tinake before? Opo, hindi po. Takot ako mag-open and off kasi baka may iba akong mapindot. Tapos trouble yung computer. Oo, nakakatawa talaga kasi medyo wala talagang alam. Sino yung walang computer sa bahay sa inyong dalawa? Ikaw ba yun, Maricel or Michelle? Ako po. Michelle. Oo, narinig ko yung kwento na yun. Sige, ikwento mo nga. Wala kang computer sa bahay and then anong nangyari? Paano ka nakakuha ng client? Pag umaga, kasi umalis ako ng bahay, minsan pumupunta ako dito pag wala akong magawa sa bahay, pumupunta talaga ako dito, nagpapasa ako ng mga application form, kung sino yung mapapasa ko. Search lang ako ng search na sa Facebook or sa mga online jobs para sabi ko makahanap ako ng trabaho. Pero thankful ako kasi nung before man mag-December, nakakuha ako ng client. Sobrang saya ako kasi sabi ko ang sarap-sarap pakiramdam na magka-client ka. Yes. Mga ilang application mo naman ang nasend mo bago ka nagkaroon ng client? Siguro po more than 150 ang nasend ko. Wow. Diba? Kasi yung iba, sumusuko agad. Sumusuko agad. Oo, send pa lang ng application. Tignan nyo nga si Michelle, more than 150. Tapos dati po kasi yung accomplishment ko din dati dahil sa work ko nakapagbili ako ng cellphone tapos yung iba nakakatulong na ako sa kasama ko sa bahay na mabili namin kung ano yung mga pangangailangan lang. Kaya pasasalamat ko talaga kasi nakakapag-provide na ako kahit pa paano. Sarap ng feeling nun, no? Medyo relate ako dito sa dalawa na to kasi ako nung nag-DJT ako, medyo hindi din ako ganun kaalam sa computer. Opo. Kahit po Sunday, pumupunta kami doon sa training center para kahit gabi. Kahit gabi pumupunta kami, naglalakad talaga. Opo. Nung nagka-client po ako, nauwi ako 12 ng madaling araw, 1, ganyan. Ang galing. Paano kayo umuwi ng ganung oras? Naglalakad po, hinahabol lang naglalakad. Nahahabol ng aso. Yan ang mga siguro, isa yan sa mga unforgettable nyo. Hinahabol ng aso. Opo, lalo na sa amin kasi ang dilim nung daanan talaga dun sa amin. Nakakatakot kaya minsan hindi ako sumasama sa kanila pag may gagawin silang task. Hindi ako sumasama kasi ang dilim talaga ng daanan sa amin. Ngayon, pinasama ko yung kapatid ko para sabi ko masamahan niya ako papunta dito. Oh, Opo.
So ngayon, pareho na kayong merong computer tsaka internet connection sa bahay. Wala. Ako po, wala ako. Cellphone lang yung ginagamit ko sa pagtatrabaho. Oh, Opo. wow. Minsan pag importante, pumupunta po ako dito sa S-Center para makagamit ako ng kung may bakanting desktop. Yun po. Oh, di ba? Grabe, super tiyaga nila, no? Oo. Siguro ang tanong ko is, what kept you motivated? Kasi parang, di ba, nag-start ka nang walang alam sa computer, mag-on and off, walang any parang gadget. Pero what kept you going? Nakaka-inspire eh. Ako po kasi, gusto ko po talagang matuto. Tapos nung may nagpunta dito sa barangay, yung kagawad namin, sabi niya sa akin, gusto mo bang mag-training? Sabi ko sa computer. Hindi ko alam kung ano ba yung training. Basta pag about sa computer, gusto ko yun. Kasi yun na lang. Simula pa. Yun lang. Matuto lang ako mag-open and mag-off. Masaya na ako doon. Yun. Tapos, syempre, nung natuto na, di ba, marami na akong alam sa pero hindi pa masyado kasi nagsisimula pa lang kami, ilang months pa lang yung matapos yung graduation namin, kaya marami pa talagang dapat matutunan. Tapos ang ganda kasi maganda sa feeling kasi syempre nakabili na ako ng may laptop na ako, hindi na ako pumupunta doon, hindi na ako hinahabol ng aso. Kasi takot talaga ako pag nahabol ng aso, may dala akong yung pamalo, ganyang kahaba. Ginaganyan-ganyan ko. Tapos yung cellphone ko, laging naka-open yan kasi takot ako. Pag nandito sa kabila yung aso, doon ako sa kabila dadaan. Kasi takot ako. Kaya sabi ko, bibili talaga ako ng computer pag ng laptop. Sabi ko, pag natuloy yung pag nagka-client ulit ako, bibili talaga ako para hindi na ako pupunta doon kasi nakakatakot din kasi. Galing, ang galing naman. Magka-same ba kayo ng location ni Michelle? Hindi po, malayo po kami, parang ganun. Dito ako, dito siya. Saan ba ang location ni Maricel? Nasa nasa Sitio Santulan, Bangon. Saan siya? Nasa Mindanao? Ay, Aurora, Masbate. Masbate. Aurora, Masbate. Pareho kayong taga Masbate. Opo. Kaya alam, magkaiba kayo ng barrio. Opo, magkaiba lang po kami ng bahay. Ng sitio. Okay. So, si Michelle ang talagang sobrang struggle, Opo. Kasi nung time na yun may baby ako kaya hindi ko talaga maiwan-iwanan Pero minsan, ang ginagawa ko, dinadala ko na lang dito sa e-center. Kahit na minsan namin nagsasabi sa akin, uy, bawal yan dito. Sabi ko, sir, kailangan po kasi wala akong mapag-iiwanan ng anak ko kung iiwan ko to. Sabi ko, mas mabuti na lang dalhin ko to. Kaya, inaalaga mo sana kay Mark. Kidding aside. Pero saan pandemic po kasi nun Bagay, no? Pero saan pa yung lesson mas pinaka nahirapan? Ako po dun sa pag-video editing. Same. Oo. Ikaw din? Opo, mahirap. Tsaka yung graphics, medyo consuming yung oras. Kaya parang considering na first time mong humawak ng computer, tapos natutunan mo yung lahat ng skills na yun, ibig sabihin, ang bilis ng learning curve mo. True. Kala nga namin dun, hindi namin matatapos Opo, kasi ang daming task, tapos yung pagpapasa ng nagkapatong-patong yung mga task namin, pero nakayanan, nakaabot sa deadline. Nagka-client pa, yun yung bonus niya. Galing. So nakikita natin talaga na very effective talaga yung sa DJT yung ginagawa. Kasi yung iba, nadadamihan sila sa task, tapos nadadamihan sila sa yung proposals, 'di ba? Kasi kasama sa task yung 42 proposals. Opo. Kulang pa nga yan. So nakikita natin, 'di ba? Kulang talaga yung 42 proposals. So kung halimbawa hindi ka makakuha ng job for the 42 proposals, so kailangan magdagdag ka pa. Dagdag lang ang dagdag. So may tanong ako. So what's the favorite thing, yung most favorite thing mo about this career?
sa ano to, dito sa online career natin ngayon? Ano pinaka-favorite mo sa lahat? Maricel. Ako yung gustong-gusto ko yung nakakapag-usap na ako sa kanila, yung kahit mag-Zoom kami, naiintindihan ko na lang pakunti-kunti kasi hindi naman ako talaga magaling masyado sa English. Tapos naiintindihan ko ang sarap sa feeling yung kinakausap ka ng, aside from, syempre dollar yung kinikita, yung natural na yun. Pero yung makipag-usap ka sa kanila, natutunan mo yung kung ano yung mga ginagawa nila sa lugar nila, sa bansa nila. Kasi yung sa akin, katulad yung sa akin, yung generation yung trabaho ko, na parang nalaman ko yung kung ano yung mga ano doon, mga lugar sa kanila, yung mga uri ng trabaho, iba-iba pala yun. Doon parang nakaka-excite yung ganun. How about Michelle? Ano po, yung ganun din kay Ate Sel kasi ako hindi rin ako ano lang ako kasi ALS student ako ALS graduate lang ako. Tapos hindi pa ako masyado marunong mag-English. Yung mali-mali pa yung mga grammar ko. Kaya siguro maano yung ano ko. Tapos kahit pa paano, marami akong natututunan sa mga nagiging client ko. Pero guys, Michelle and Maricel, hindi naging balakid, 'di ba? Sabi mo nilalang mo lang na ALS graduate ka lang, 'di ba? Pero kita mo naman, hindi mo siya dapat nilalang kasi hindi siya naging balakid para para maging successful ka, 'di ba? At saka maganda 'yan na nasabi mo na ALS ka para kasi yung iba, yun nga yun yung ano nila na ALS lang ako, hindi ako nakagraduate. May lang no. English, palaging gano'n. So, at least dyan, napapatunayan na natin na, di ba, na kaya mo, makakaya din nila. Ihad lang yung education para matuloy. Yung iba nga marunong pa mag-computer ikaw hindi pa marunong mag-computer, tas nakaya mo. Tapos nagka-client pa, di ba? Takasan lang talaga ng loob. Sarap sa feeling na pag may client ka, parang aburido ka pag natapos na yung kontrata nyo. Aburido ka pag wala kang client. Naboboard ka na kasi. Opo. Diba? Nakaka-addict din pala mag-send ng proposal. Gusto ko yun. Sana marinig ko na yun. Nakaka-addict yun. Kasi pag may nakita ka dun sa mga nag-hire, send ka lang ng send, gano'n. Nakakatuwa kayong dalawa kasi talagang committed kayo. Diba? Kasi ang mahirap, yung nag-training nga kayo, tapos wala naman kayong commitment. So, sayang din yung pinaghirapan nyo. Ano ang sabi ng mga classmates nyo sa inyo? Kayo lang ba sa group nyo ang nagkaroon ng client o meron ding iba? And then, ano yung mga narinig nyo sa kanilang reactions? Yung iba sabi nila, sana all my client. Sabi ko naman sa di sana all mag-send din kayo ng proposal. Para wag kayo mag-sana all. Basag. Tawa sila ng tawa. Sabi niya, libre mo na kami kasi may client ka na. Sabi ko, ililibre ko? Kulang pa nga yun sa akin. Tawa lang sila ng tawa. Oo, para ma-encourage sila na sila din, di ba, maghanap ng kliyente. Kasi hindi naman talaga madali. Opo. Diba? Hindi talaga madali. Mati-training pa lang po, sinasabi na namin sa kanila yon na huwag kayong susuko sa pag-send ng proposal kasi sabi ni Ma'am Faye sa amin noon, Ma'am Raya, sabi niya, paano nag-send ka na ng 100? Paano kung yung 101, dun yung swak sa inyong client? Paano yun? Sinayang mo yung opportunity. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na dapat hindi ako tumigil. Kaya halos naka-70 ako proposal bago ako nagka-client. Yung sa'yo 70. Yung isang 150. Michelle. Opo. Pero nagka-client ako na siguro nasa 120 na yung proposal ko. Tapos nag-send ulit ako. Kasi sabi ko, opo. Until nagsisend pa din po ako ng proposal. Sa Sunday nga po meron na po akong kasi may sa video editing, sabi ko, ang pinakamahirap pa naman sa task ko, yun yung makukuha ko. Pero sige lang, sabi ko, try ko to. Yes, doon ka kasi mag-learn. Opo, mas maganda ma-explain. Nakakatuwa, di ba? Nagustuhan kasi yung video ko na ginawa, yung YouTube
invite ko tsaka yung resume. Oh, diba? Natuwa siya doon. Sabi niya, ang ganda ng video mo. Sa Sunday mag-usap tayo. Oh, tapos sabi ko, nga ako niyan. I-watch ko nga yan. Oo. Pabigyan naman yung link. Baka pwede natin i-play. Play natin. Sige, play natin. Go. Pasend po. Nakakaiyak po. Alam nyo, di ba napapansin ko yung video, yung paggawa talaga ng video. Takot yung mga student dyan, yung mga trainees. Opo, nakakatakot po talaga. Yung gagawa sila ng video yung mga ganyan, ayaw talaga nila yan. Pahirapan talaga yan. Pero pag nakagawa ka niyan, kasi isa yan sa mga, kumbaga, malaking ambag yan sa pag nag-a-apply ka ng trabaho online. Diyan nila binibase din. Nakakatawa yung video resume ko kasi nagpasa na ako kay sir. Sabi niya sa akin, "Hoy, bawal yan, ba't nasa banyo ka?" Meron akong isang kilala dito na nagre-record sa banyo. Ay, may gumano. Alam na. Maingay. Kasi yun yung tayo lang to. Maingay. Yes. Yung pinakatahimik. Kasi echo, no? Sa bahay. Kasi nga nangyari ito, nag-echo eh. Hindi ganyan. Alam ko na sa banyo ka kasi yung may echo ka. Ayun, binago ko ulit. Ang tagal. Sobra. 1 week bago natapos yun. Nakatuwa kasi nga dapat walang ingay. No? Pero yung tinitignan din naman kasi dyan ng mga client, yung creativity. Diba? Hindi lang yung basta may client, yung basta lang ginawa nyo na gano'n. May doon pa lang kasi lumalabas na yung creativity niya pag nag-create kayo ng sarili nyong videos. True. Diba? Okay, so I have another question. O, diba? Daming question. So, sa tingin nyo ngayon, parang kay Tito Boy Abunda, is your glass half full or half empty? Okay, so kay Michelle naman tayo ngayon. Is your glass half full or half empty sa tingin ninyo ngayon? Ano po pakiulit po? Kung mayroon kang isang basong tubig, ano sa tingin mo? Yung tubig ba na nasa loob ng baso ay half full, kalahati ay puno, or kalahati ay kulang? Parang kalahati ay puno. Okay. Yun po. So, Maricel, hindi ko natatanungin kung why. Baka mamaya sabi naman Shirley. Meron din po, kalahati puno. Ayan. Okay. Full sila. Wow. Sure, andito na yung link ng video. Gusto ko ipakita muna sa mga viewers natin para makita nila kung ano yung quality ng natatanggap ka agad. Sige, pa-share naman please. Okay, para mabigyan ng idea yung mga nagtitraining ngayon, di ba? Dito sa video ni Michelle. Kita nyo na? Opo. Yes. Guys, kita nyo na? Yes. Opo. Okay na? Yeah. Ay, yung ko pala yan, yung YouTube channel invite. Ay, walang sound. Wait, why is that? Meron. Can you hear the sound? Yes po. Okay. Hello everyone, my name is Michelle Vidal, your professional virtual assistant at Michelle Virtual Services. Today, I will introduce you the services we offer and the skills that can help to promote your business. Let your business be unique and attractive to your audience. Get more leads to your business. We are one of your in achieving the success of your business. If you are interested, feel free to check our website and the link below, and don't forget to click the like button and subscribe and click the notification bell for more updates. Goodbye! All right. Napakasimple. Pero parang ang ganda. Nag-enjoy kayo? Kompleto siya. Yung ko lang pala, yung sa YouTube channel invite ko, yung pala yung Hello, pala. Ito yung parang nawala yung sound ko. Can you hear me, guys? Yes po. Yes, we can. Nawala yung audio ko. Sige, kayo muna, guys, kasi nawala yung audio ko.
Alright. So may tanong ba kayo? Ako maraming tanong is. Si Nish parang hindi ko pa naririnig na nagtanong. Ang tanong ko is, ano tawag mo dyan? So, habang ginagawa niyo mga video editing, are you looking at like upskilling pa ba? Ano pa yung gusto niyo pang ma-achieve? Opo. Ako para sa akin yung gusto kong yung gamit ng Adobe. Kasi parang sabi ko parang pang professional kasi yun eh. Kaya mas gusto ko na mas matutunan pa siya. Galing. Diba? Dapat niya gusto niya. No? Tapos yung graphic design. Opo. Ayan. Diba, na-discover mo na ngayon, Michelle, kung ano talaga yung gusto mo. Opo. Mas masarap sa feeling yung ganito. Kahit na nakaupo ka lang, may pera ka na. Nag-i-enjoy ka sa pag-graphic design mo as graphic designer. Opo. Pero gusto ko pa pong ma-enhance yung skills ko sa pag-graphic design. Kasi nag-uumpisa ka pa lang, so talagang i-enhance mo pa. Tatanungin ko naman si Maricel. Maricel, diyan sa pagiging virtual assistant mo, ano naman diyan ang pinakagusto mo? Kasi si Michelle gusto niya yung pagiging niyang design, what do you call this? Graphic designer. Si Maricel naman, ano naman ang pinakagusto mo diyan sa iyong pagiging virtual assistant? Gusto ko yung ginagawa ko ngayon. Gusto ko yung makakonect ako ng mga entrepreneurs na sa ibang bansa. Tapos malaman ko kung ano yung mga businesses na pinapatakbo nila, malaman ko yun. Kasi ganun yung yung sa naging trabaho ko. Diba? Nalalaman ko yung kung ano yung naging kultura dun sa isang bansa. Parang ganun pag nalaman ko na, di pwede na ako mag-travel. Ang galing. Diba? Maganda yung ganun. Gusto ko yung feeling na, gusto ko yung maranasan yung, kasi nasa California yung naging client ko. So, alam ko na yung kung ano yung mga naging trabaho kasi yung pinahahanap sa akin. Tapos yung mga lugar-lugar sa kanila, yun tinitingnan ko din yung kung saan yung banda. Tapos parang ang sarap siguro pag di ba? Pag malay mo, di ba? Meron kasi mga ibang mga client na pinapatravel nila yung mga virtual assistant nila, di ba? Galing, Kakatuwa. Miss Charlene? I'm back. Naririnig ko na kayo. Wala yung audio ko kanina. I don't know what happened. Dahil dyan, kayo po yung next na magtatanong. Sige. Parang style ko yun. Nakukuha na Mana-mana lang. Diba? Style ako. Sige. Kwentuhan nyo naman kami. Ano yung hindi nyo makakalimutan dun sa class nyo na sa tingin nyo, nagamit nyo ng sobra-sobra nung meron na kayong kliyente? Ang dami. Favorite na lang nila siguro, Rosh. Favorite topic na lang nila. Mukhang nahihirapan sila. Sige. Favorite topic. Parang yung pinakagustong task na ginawa nyo during your training. Ako po yung sa pagka-campaign. Yun yung nagustuhan ko kasi parang sa feeling ko parang ang dali-dali lang niya gawin. Kasi gusto niya kasi yung graphic design. Kaya nadalian siya. Diba? Yung wala siyang computer. Oo. Yes. Cellphone lang ginagawa. Mahanga ko sa'yo. Diba? Diba? Maraming may inspire sa ganyan, diba? How about si Maricel naman? Ano yung pinaka nagustuhan mong task during the training? Nagustuhan ko yung gumagawa kami ng yung prospecting. Nag-research. So, yung gusto lead generation! Kaya pala siyang mag-research talaga. Ibang klase. Gusto ko yun. Yung mga favorite nila, yun yung pinaka Yes. Yun yung mga ayaw nila. Yes. Marami namin tinatanong, ayaw nila yung sinabi niyo.
Kasi parang hirap maghanap ng leads. Di ba yung magre-research ka kung saan-saan, di ba? Ang tsaga kasi nila. Ang tsaga nila. At saka yung, alam mo yun, yung motivation, dedication, and passion nila. Andun talaga eh. Nagsabay lahat eh. Tsaka gusto ko yun. Malaman ng iba na, di ba normally, pag gusto mo mag-freelance, sasabihin nila, wala akong computer, wala akong internet, di ba normally ganun. At least ngayon, alam nila na kahit phone ang gamit mo, data, di ba? Kaya mo, hindi siya hadlang. At ang importante doon, alam nila kung ano yung gusto nila. Diba? Yun yung tinatawag natin na niche. Diba maraming, hindi si niche ha? Niche or niche yung tinatawag. Kasi marami ang hindi nila alam kung ano yung gusto nila. Pero silang dalawa, si Michelle at si Maricel, nakakatawa kasi na-discover nila agad kung ano yung gusto nila. At nag-i-enjoy sila sa ginagawa nila. Kaya ito, sa mga aspiring virtual assistant yan, mga social media manager, eto na, di ba? Kung ano yung gusto nyong gawin, yun, ang gawin yung niche. Hindi si niche, guys, ha? At saka ang isa pa, ang gusto ko sa kanila yung goal, di ba? Yung ano talaga, mag-apply na mag-apply. Yung sumusuko, no? Nakatawa. Kasi from talagang, ito talaga yung sinasabi natin, from scratch talaga sila. Diba? From zero talaga sila nag-start. Nakaka-inspire. So mapapanood to sa Facebook, diba? So ito guys, itong dalawang ito, si Michelle at si Maricel, yan ang mga example ng mga virtual assistant, mga online freelancers na nag-umpisa talaga sila from zero yung knowledge nila. Super zero. Diba? Super zero kasi kahit na gadget wala ka. Mayroon pa akong isang question. Okay, kung halimbawa, sa ngayon, di ba kumikita na kayo. So, if yung money, hindi siya ano to, hindi object yung money. So, ano yung gusto nyong gawin whole day? Okay? So, kung may pera na kayo, ano nang gusto nyong gawin? Siguro ako, sisend pa rin ako ng proposal. Ang galing. Ayaw niya talaga tumigil. Ayaw matulog, no? Tayo yun, di ba? Normal, may sila matutulog. Di ba? Kasi kahit gabi, kahit nasagana ako, nakahiga lang ako. Yung laptop ko nasa tabi ko lang. Pag tinatamad ako bumangon, nakahiga lang ako, nagla-laptop ako. Nakakatawa. Pag may nakita ako, siya talaga. Pag may nakita ako na nag-hire, doon, babangon na ako kasi kailangan sendan ko na siya ng proposal. Yun yung gusto ko. Ito, grabe. Matik, no? Di siya naman. Kakaiba. Ako din po, yung pagsasend ng proposal, kasi parang nababadtrip ako pag hindi ako nakapag-send ng proposal. Parang naiinip ako, gusto ko may gawin ako. Mga na-addict na ito. Sa pag-send ng proposal. Sana lahat. Maganda po kasi yung maya-maya may tinitingnan ka kung may nag-response na ba? Wala pa. Ganun yun, ganun. Kasi sarap sa feeling pag may nagre-reply. Oo, di ba karamihan naman kasi mga part-time lang, di ba? So, kailangan talaga, yung mayat-maya maghahanap ka ng client mo para hindi ka makapahinga, di ba? Opo. Ayan, gayahin nyo yung mga sumusuko agad, di ba? Sa mga nanonood sa atin dyan, wag agad kayong susuko, gayahin nyo si Michelle at si Maricel, di ba? Walang suko yan. Ayaw na matulog. Adik sa pagsisend ng proposals. Sabi nila, cellphone ka ng cellphone, wala ka naman mapapala dyan. Sabi ko, kala nyo lang. Sabi ko, kala nyo lang. Mali. Discrimination po kasi kami dati. Sabi nga sa akin dati, naku, wala namang mapupuntahan yan, training, kala mo naman may mararating, kala mo naman magaling. Wala namang alam yan, ganyan. Okay ngayon. So ngayon, huyo na sila sa iyo. May laptop na ako. May internet pa, di ba? Tingin mo, na-inspire mo naman yung mga taong yon para i-try din nila kung ano yung ginagawa mo ngayon. Opo, sa tingin ko kasi every time na may mga ganyan, may nagtatanong sa akin na ganyan kasi pag may sabi, ano yung ginawa nyo? O ganito, ganyan, nakahanap ka na ba ng ano? Kasi pag sinabi mo nag-training ka lang, tapos hindi ka nakahanap ng client, parang hindi sila naniniwala.
Parang ganun sila. Na kailangan to see is to believe. Ganun yung ginagawa natin. Kaya yun, punayan ko na. Minsan nagpo-post ako ng payment ng nasasahod ko para maniwala sila na ito nagsasahod na. Proof na, no? Yan nga yung sunod ko itatanong, paano yung mga family nyo? Yung reaction nila nung mga nagsisimula pa lang kayo tsaka nung may kliyente na kayo? Ako para sa akin yung nung simula pa, sabi nila sa akin, ay wala ka dyan mapapala. Titigil ka din dyan, sabi nila sa akin. Tapos sabi ko, wala akong pakialam kahit na umaga hapon ako naglalakad pa uwi. Sabi ko, wala akong pakialam. Basta desidido talaga ako na matapos ko to. Yun yung determination mo talaga doon ang nagdala sa'yo dyan sa tagumpay mo na yan. Diba? Ganon din kay Maricel. Ikaw, Maricel, anong sabi ng mga tao sa paligid mo, especially your relatives? Ay, dun sa relatives ko, supportive po sila, lalo na po yung husband ko. Kahit gabi, ganyan, sabi niya sa akin, pasama ka lang sa bata para may kasama ka pa uwi kasi niya may mga aso, ganyan. Tapos, dun sa mga nakakakilala sa akin na wala nga daw akong marating kasi daw hindi naman daw ako magaling kasi wala naman daw akong alam. Ay? Ganyan po. So, hinahayaan ko lang din po yun kasi nga, nung time na parang na-down ako. Sabi ko, siguro nga wala talaga akong mararating. I feel you, Ate Sel. Oo, ganun yung ano ko. Pero, syempre, hinayaan ko na lang. Ginawa ko silang motivation para tagumpay. At ipapanood mo sa kanila itong interview nyo na ito. Oo. Pa-share ng link sa Facebook page. Hindi, para makita rin yung pagkakaiba noon at ngayon, di ba? Yung improvement na nangyari sa inyo kasi pwede talaga magiging inspiration kayo ng mga kababaryo nyo. Diba? Exactly. Yung po yung kasi lagi kong sinasabi dun sa mga, kasi kami yung first batch na nag-training tapos may mga barabarangay na nagtatanong, uy, anong ginagawa niya dyan? Ganyan. O, tapos syempre sinasabi ko din, uy, ang galing, kaya ang dami nang nag-enroll dun sa second batch na pero yun din, 50 pa rin yung kinuha kasi tapos yung iba hindi nakasali kasi sabi ko, sige lang, may susunod pang training. Oo, tama. Galing naman. Galing naman. Fast talk tayo. Oh yeah, fast talk na tayo. Oo nga pala, go. Okay. So, ang bilis naman ng oras. Ang bilis ng oras. Dalawa tayo, no? Pala. Umauna na kayong dalawa. Ay, ako na una. Ako na. Kasi ako magko-closing. Ano kayo, Michelle and Maricel? Morning or night person ba kayo? Saan kayo kasi sa morning? Morning din ako. Kasi pag madali ako mantok. Ganun din ako. Buti na lang yung client ko, hindi nagrereklamo kahit kung anong oras ko gawin yung trabaho. Yun yung maganda. Magaling, maganda. Oh. Isa pa, ano ang inyong favorite na regular home office attire? Ano yung suot nyo pagka kayo ay nagtatrabaho kasama yung client nyo? Pambahay. Nakapambahay. Nakapambahay lang kasi hindi naman kami nagsusum lagi. Okay. Pero pag nagsusum na, pag nagsabi na meeting tayo, ganyan. Okay lang. Ibabala. Ka rin. Pero yung pang-ibaba mo, naka-short ka lang. Totoo. Question. Ako naman, sige. Wine or beer? Beer. May inom ba ito mga to? Ako, nakatry ako ng wine. Masarap ang lasa ng wine. Para sa akin. Sige. Next question ko. Online tool na you can't live without sa mga work nyo. Ano yan? Ano po yan? Online tool na that you can't live without. Paborito niyong online tools? Ako yung yung Snowview. Snow.io. Yun yung email finder. Generation kasi yon kaya favorite niya. Opo. Ang bilis makahanap ng ng email. Kaya hindi ako masyadong nahirapan sa paghanap ng email nila. Yun yung kasi yung narinig yun. Parang ako din. Kasi yung mga nila, yung mga kailangan 'di ba sa business, yung email talaga. Kaya dun. Thankful ako dun sa nag-scam sa akin na client. Thank you sa'yo. Opo, in-scam niya ako pero natutunan ko yung tool niya. At least may Sige.
Ito. Ako na? Tapos ka na ba? Go. Yes. Si Mary, sige, si sige, Michelle. sige. Michelle. Favorite tool mo, Michelle? Hindi pa pala tapos si Michelle. Go ahead, Michelle. Wala naman ako kasing masyadong ginagamit. Yung Facebook lang talaga, babad ako sa Facebook. Yun lang yun. Yun lang kasi yung ginagamit ko sa Yung sabi nag-Facebook ka lang pala. Oo, sabi na sa Facebook ka ng Facebook maghapon. Wala ka naman mapapala dyan. Yun pala yun. Sige. Ito naman sa akin. Where do you go when you get bored or tired? Ako sa laptop lang ako. Pag bored ako. Cellphone. Sa cellphone. Sorry. Ibang klase tong mga to. Amazing. Pag naboboard ako, pag dyan ako sa laptop, tapos manunood ng YouTube, tapos maya-maya nandun na ako sa mga nag-hire, magsisend na kasi yung kasi yung iba beach, mga ganon, matutulog. Sila hindi. Hindi po ako, hindi ako makatulog kahit puyat ako sa gabi. Minsan nagising ako 2 o kaya nasa 4 a.m. Hindi na ako makatulog niyan. Ayoko matulog kahit sa umaga. Hindi ako nakakatulog. Gusto ko nasa harapan ko yung laptop. Adik ka na, Ate Sel. Konting bawas, baka masobrahan ka. Ang mga mata, ingatan. Yes. Ito naman sunod kong tanong. Where do you go when you get bored? Sorry. Describe your life using a film title. Yun na lang. Kunyari, pelikula yung buhay niyo. Ano yun? Pang MMK. Siyempre, inspiring story. Inspiring story. Okay. Ikaw naman, Michelle. Ano ba? Maganda. Parang gano'n na rin kay Ate Sel. Para ma-inspire yung pang-inspire ng story. Kailangan, dapat Tagalogin naman natin, di ba? Kasi in English na yung kay Maricel, so dapat Tagalog version sa'yo. Di ba? Ano ba yung Tagalog ng inspire? Inspirasyon. Nakaka-inspirasyon. Ano ba yun? Nagbibigay ng inspirasyon. Nagbibigay ng inspirasyon. Ito yung nagbibigay ng inspirasyon. Akala ko kasi sabi niyo pang MMK, inisip ko computer o kaya cellphone. Yung title. Di ba? Gamit. Laptop. Yun, ang magandang title ni Diba? Ni Michelle. Si Maricel yun. Si Maricel. Si Michelle. Si Michelle cellphone. Facebook. Ayun. Facebook. Pwede rin tayo nagbigay ng title. Ay, nako. Sige, sure, it's your turn. Okay, so what keeps you motivated? Maricel? Ako, gusto ko, ginagawa ko to para sa family ko, para makatulong ako, para umangat yung buhay kahit konti. Tapos yung learning talaga, yung gusto ko. Yung natutunan ko. Yun yung matututunan ko pa. Yun talaga yung nag-aano sa akin na para ma-motivate ako. How about you, Michelle? Ano nga yung tanong? Nakalimutan ko agad. What keeps you motivate? Bakit ka gumigising? Yung ganon. Para sa akin yung para pamilya kanino ka ko. bumabangon. Para sa pamilya ko at saka sa mga anak ko. Para sa kinabukasan nila. Yun. Gusto ko na may pakita sa kanila na yung ginagawa ko para sa kinabukasan nila. Talaga naman, nakaka-touch naman tong mga nanay na ito, di ba? Yes, lahat naman kasi tayo, di ba, nagtatrabaho para sa pamilya. Okay, so question. What's the best thing that happened to you as an online professional? Best thing na nangyari sa'yo sa pagiging online professional mo? Or sa pagiging freelance? Sa akin, best thing talaga is natuto ako. Tapos nakakapagbigay din ako ng inspiration sa iba. Tapos yun yung mga naging struggle ko na hindi ko makalimutan. Kasi yung sa mga pinagdaanan ko sa training na kahit mahirap, kinakaya kasi gusto mo talagang matuto kahit daming nagsasabi na wala kang mararating. Yung parang, yun.
How about you, Michelle? Pinakamagandang nangyari sa akin nung magka-client ako. Kasi ang sarap sa pakiramdam. Sarap ulit-ulitin na magkaroon ka ng client. Yun. Nakaka-addict magka-client. Kaya ang ginagawa mo, addict ka ngayon mag-apply kasi ang sarap-sarap ulitin. Addict ako sa Facebook kasi sa Facebook lang ako naghahanap eh. Addict ako sa Facebook maghanap ng client. Tapos syempre pag nag-send ng payment, di ba? Di ba gaganahan ulit magtrabaho? May payment na. Tama. Yun yung pinakamasayang part doon. Yun yung pinakamasaya. Okay, one last question. So, what advice you could give to aspiring online professionals? Any advice? Sa akin po, wag lang talagang sumuko. Kung ano yung gusto mong marating, mararating mo yan in God's perfect time. Wow. Wow. To you, Michelle. Kahit na anong mangyari, kahit na madapaman sila, bumangon ulit sila para sa kung ano man ang gusto nilang marating. Yun. Napakaganda, di ba? Nakaka-inspire yung mga... Short, pero very meaningful. Kahit ilang beses na madapa, babangon ka pa rin. Laban lang. Yeah, laban lang. Mayroong bang parting message ka, Rosh? Ako, kung feel nila na kasuko-suko na yung sitwasyon, alalahanin lang nila kung paano nagsimula si Maricel at si Michelle. Walang cellphone at walang alam sa computer. So kung yung katulad nila, nakahanap ng client, how much more ikaw? Tama. Okay. Wow. How about you, Mish? Sa akin naman yung pagiging yung goal-oriented nila. Siguro ganun, no? Pag nanay ka, you never lose options. Never ending siya eh. Kasi 'di ba, 24 hours kang nanay. Hindi ako mommy pero nakikita ko 'yun sa mga nanay like sa inyo kasi parang yun ang motivation nila eh, 'di ba? At the end of the day, you go back to the reason why you even started. 'Di ba? Yun yung pinaka-reason. Kaya kahit ilang beses, kahit ilang proposals, kahit na ayaw na nilang matulog talaga, 'di ba? Yun, pa rin talaga yung future ng family nila, ng mga kids nila. Yun yung maganda doon. Thank you for inspiring the mga natin, viewers. Ang masasabi ko naman sa mga viewers is don't underestimate yourself. Yeah. So, kaya mo yan. You have the opportunity to grow. So, mayroon kang version 2 ka na. Kapag katapos ng training, version 2 ka na. So, maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Medyo dapat pagkatapos na may yabang ka na kaya mo na. Di ba? Yung sinasabi ko sa mga estudyante ko, sabi ko dapat mayabang kayo. Okay. In a good way, no? In a good way. Di ba kailangan natin kasi yung yabang? Exactly, yes. Nakakatuwa. Yes, nakakatuwa guys, di ba? Tama-tama lang yung guest natin for today's episode kasi talagang nakaka-inspire yung kanilang mga istorya. Diba? Ang sa akin, lagi ko namang sinasabi na pagka napagod, sige magpahinga pero wag susuko. Diba? Tuloy lang ang laban. Kagaya niyan, kagaya nga ng sinabi nila, nakailang send ng proposal sila, di ba? Halos sumuko na. Tapos hindi sila tumigil. Napagod pero hindi tumigil. Kaya ayan, nakakuha sila ng mga clients sila, naging successful sila. I hope na yung ating mga viewers ay na-inspire sa ating episode tonight. Tama-tama ito para sa mga nanay. Diba? Kung gusto nyo na maging katulad ni Michelle at ni Maricel, di ba? Hanapin niyo yung Digital Jobs PH, guys, di ba? Tumingin kayo ng mga trainees. Kung ano yung sa palagay niyo ay napupusuan ninyo. Ang pinakamahalaga dito is libre. Diba? Yes po, libre talaga. It's free. Talagang pagsusumikapan niyo lang. Malay nyo, sa mga susunod na araw, kayo na ang magbibigay ng inspirational message dito sa Pops Talk. Di ba? Opo. True. Ang dami ng friends, Maricel, tinitingnan kita.
Sige, masyado na tayong nadala ng ano natin ngayon. Guys, it's already 8 o'clock. Masyado tayong nadala ng ating usapan ngayong gabi. Nag-enjoy naman talaga kami, Maricel and Michelle. Maraming salamat sa pag-share nyo ng inyong journey dito sa ating Digital Jobs PH. Okay, at sa pagiging yung online freelancers. Meron pa bang gustong sabihin, Miss Roche and Miss Charlene, Nish? Before we say goodbye. Tonight, this is your show. Baka si Michelle at saka si Maricel, baka mayroon silang last na pahabol. Baka gusto nyo kaming invite, meron kayong mga page, di ba? Para puntahan kayo ng mga clients, di ba? Pasyalan nyo yung mga pages nyo. Meron ba, Michelle? Andiyan pa ba sila? Sige, Maricel, ikaw na. Maricel muna. Sige, ikaw daw muna. Ako po, meron akong Instagram, Twitter, meron din LinkedIn, tsaka yung Facebook page, meron din ako. Anong pangalan? Maricel Virtual Assistant, yung Facebook page ko, tsaka yung I am Maricel VA sa Instagram, tsaka Maricel Virtual sa Maricel Matulang sa LinkedIn ko. Ganun din yung name ko. Tapos yung yung profile ko, ganun din. Sana mag-like and like and follow. Yes, follow po. Thank you po. Tsaka thank you din po sa opportunity na binigay niyo po sa amin. Na nakapag-share kami. Sana po marami kaming ma-inspire. Meron ding ma-motivate. Tsaka talaga pong susuko kahit po na zero balance kayo sa online freelancing world. Matutunan niyo po yun basta may determination kayo tsaka yung willingness na matuto kayo. Tsaka siyempre yung kumita, makatulong sa pamilya. May mami na ako narinig dyan, mami. Gutom na. Mami, sabi mo hanggang 8 lang. Oo nga, lampas na. Si Michelle naman. Ako din po may Facebook, Instagram, LinkedIn at saka Twitter. Meron din po ako at I am Michelle VA, Michelle Virtual Assistant. Yun po sa page ko. Thank you so much, Michelle and Maricel. And also sa ating mga kasama tonight, maraming salamat. I hope na nag-enjoy ang mga manonood nito, guys. Okay? Thank you so much for watching us. And I hope na magkita-kita ulit tayo next Wednesday. I hope na na-inspire kayo sa online freelancing story ni Michelle and Maricel. Okay, and syempre, hindi na natin palalampasin to kasi sa Sunday is Mother's Day. Unahan na namin kayo batiin lahat ng mga mommies dyan. Okay, na Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Yes, kung kayo ay na-enjoy nyo yung panonood dito sa aming episode tonight, please don't forget to like our page, FAPSCO, a national-based cooperative for Filipino online professionals. You may also find us in Instagram, YouTube, and LinkedIn. If you had some takeaways dito sa show na mapapanood nyo, please share nyo naman para ma-inspire din yung iba. Okay? Baka meron pang gustong sabihin si Miss Charlene and Miss Roche. Nana. Okay, thank you so much. Thankful for FAPSCO Media, our partner in giving you this wonderful show. Join us again next week for another show with another special guest. Okay, everybody, let's say together for FAPSCO family, let's keep growing together. Good night. Bye, everyone. Bye. Thank you so much po.